sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Joel Porlares, alas 8:12. Ang anumang pananaw o opinyon ng mga host ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng kumpanya o ng management nito. Gayon din, ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to... Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Abay, marami rin po ang nagulat noong kailan ba yan? Friday o Saturday, ha? Abay, bigla pong nag-tender ng irrevocable resignation si NBI Director Jimmy Santiago. Sayang din naman ha? Abay, siya'y naintriga yata ha? Pero ayan, hindi naging matatag ang NBI Director at siya ay nagsumite ng kanyang irrevocable resignation. Okay pa naman ang NBI na mahabigan. Anyway, nandyan na po yan, irrevocable resignation yan. Abay, wala na magagawa ang presidente kundi tanggapin Apo Lucas. Ha? Kaya siguro po ang dapat ilagay naman dyan sa NBI na bagong director baka pwede namang pagbigyan din yung mga matagal nang nagtatrabaho sa loob. Ha? Secretary Lucas, Mr. President, dapat siguro kailangan ding insider, ayan, ang kailangan nating ilagay sa NBI para naman maganda-ganda ang moral ng mga maganda, maayos ang kanilang trabaho dyan sa NBI. Hindi puro tagalabas na lang, ha? Siguro insider po ang kailangan dyan at kung insider ilalagay na direktor, baka mas lalo pang bubuti ang performance ng National Bureau of Investigation. Damdaming Bayan. Good morning sa mga taga DPWH. Alupit, ha? Abay, mahabigan ni alupit din ng mga good morning sa lahat ng mga contractors, ha? Grabe talaga itong si St. Timothy Construction contractor, ha? Itong mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ha? Imposibleng hindi alam to ng mga taga DPWH na ang dami nilang sablay at saka ito palang St. Timothy Mahabigan. Itong mga korporasyon itong mag-asawang Diskaya, abay 7 pala ang construction company po niya Mahabigan. At 3 ba yung quadruple star kung tawagin, ha? At 4 yung triple star. Ibig sabihin pagka marami pong star mga kuya mga ateng, mga top contractors yan. Pero ang malungkot dito, yung mga kinuha nilang malalaking project sa DPWH, hindi naman silang gumagawa. Pambihira naman ha? Anyway, nagkasana po ng ang COA ng fraud audit sa flood control projects lalo sa Bulacan, yung first district ng Bulacan, ha?
Alamin nga natin, nasa ating linya si DPWH Secretary Manny Bonoan. Secretary Manny Bonoan, sir, naimbag nga bigat apo na maganda umaga, apo Secretary Manny. Magandang umaga, naimbag nga bigat apo, Deo. Ayan. Kumusta ka, apoy? Balita ko, sumasakit ang ulo mo. Ayan, ilang kortal at medical na iniinom mo, pero andyan pa rin sakit ng ulo sa dami ng problema ngayon. Wala. Anyway, Secretary Manny Bonoan, una po, ayan, ano ang naging aksyon dahil ang presidente ay galit na galit nung makita yung Bulacan, ha? Yung flood control project dyan. Totoo bang pinalitan na po lahat yung mga opisyal ng DPWH, particular sa District 1 sa Bulacan, Secretary, sir? Yes, Deo. If I have to reassign them for the time being, lahat ng opisyalis ng regional office muna. Ngayon po, Secretary, ay anong petsa na ngayon? 18 na ng August. Kumpleto na po ba yung listang pinosusumitin ng Presidente para candidate for termination ba? Makasuhan, Secretary, sir, yung mga involved dito sa mga maanumalyang flood control project? Well, kasalukuyan kami nag-document, no? Nag-document, verification at documentation ang ginagawa namin ngayon kasi kailangan naman natin may due process na itong gagawin na. I-investigate namin, internally yan, internal pa natin nito, internal investigation ginagawa namin ngayon. Ayan, ano to, Secretary, sir? Combination po ng mga contractors, opisyal ng mga taga-DPWH? Tama, yes, lahat. Sino ba involved in the process? Kailangan namin mag-document lahat para isang basis lang yung namin pagkukuha ng investigation. Because eventually, siguro, pagka third party na i-investigate, there are limited documents that we submit to them. So ano po napag-usapan niyo ng Pangulong Marcos? Magtatatag po ba ng third party na independent body na magsasagawa po ng investigation, Secretary? Una-una, I think ang natin is yung web, sumbungan bayan, at inantingan namin yung mga ibang nagsumbong at titingnan din namin kung ano yung mga records at eventually dapat isubmit din namin sa Office of the President. Kailan pa bang may magsumbong, Secretary? Sa audit siguro ninyo, makikita na po. Meron na rin kaming ginagawa. Meron na rin ginagawa in parallel. In parallel to anytime na merong kailangan na busisihin, ready na rin kami sa mga document. Secretary, sabi nyo lahat po ng involved, paano po yung mga congressman na nagdidikta po kung saan ilalagay yung mga project like flood control project, kasama ba dito sa report na ibibigay nyo kay Presidente, Secretary, sir? You see how the documentation will go kasi actually ang documents has to be validated. Sa lahat-lahat ng dokumento, sino nag-inspect, sino yung mga taong involved, yung mga ganon. Sinong nagpabayad, yung mga ganon. Ang aming Pero mahirap na pong habulin ng ilang congressman na Secretary, sir, dahil una, hindi naman sila pumipirma sa mga dokumento, tagaturo lang kung saan yung project. That's very true. Nito, naman yan at naku, masama yung signal, Secretary. Ayan. Secretary, sir, pangit po yung signal po ninyo. Signal natin, ayan, tatawagan po namin kayo ni Malu ulit. Ayan,
at nang malinawan natin ang iba pang issue, ha? At ito nga palang St. Timothy Construction, ang dami na palang sablay na project ito. Bakit pinapayagan pa ng DPWH? Hindi ba alam to ng DPWH na may-ari yung kahit na iba-ibang kumpanya, mapa Alpha and Omega, mapa St. Timothy, mapa St. Gerard, ano ba yung mga puro santo ang pangalan ng komento? May mga St. Paul ba rito? St. Mary? Ano mga saint pa ang mga mga kumpanya nitong lupit din ha? At saka ba't din natin naisip yung trabaho nitong Diskaya, mga kaibigan, Mayor Vico? Abay, mantagin po nyo, walang ginagawa, mga kaibigan, lisensya lang, ha? Hindi gumagawa, puro sinasubcontract, pinapagamit lamang po yung lisensya. Pero eto na, ha? Ngayong sablay na yung mga project na ginagawa nung na ginamit yung kanyang kumpanya, dapat managot ito, ha? Abay, hindi po ganon-ganon na lang. Ayan na. Secretary Sir, ayan na, maganda umaga po uli. Ay, maganda. Sorry, Deo. Opo, masama yung signal natin kanina. Tumbukin na nga natin, Secretary Sir. Hindi ba alam to ng mga taga-DPWS na blacklist na pala itong St. Timothy Construction? Pero siya ay nakakuha pa rin ng mga project sa DPWH, Secretary Sir. Nagbabago lang ng pangalan. Abay, titingnan po namin yung mga records na yan, Deo, kasi kami naman, pagka nag-pre-qualify kami, titingnan lang naman namin kung hindi siya na blacklist o kaya meron siyang yung pick-up license na active, kung meron siyang technical capability, at saka may financial capability din. So yun lang naman ang pagbabasehan namin. So kung may active siya na license, then that means he can participate. Ganun yun eh. Pagka Hindi ba dapat, sir, reviewin din siguro yung policy ng yung pag-award ng kontrata na katulad nito, St. Timothy, ayan, Alpha Omega. Sila po ang nagbibid. Pagkatapos hindi naman sila ang gumagawa, Secretary Sir, pinapasubcontract naman. Paano ba ang policy natin sa mga ganitong issue, Secretary Sir? Yung ganong mga yung subcontract, ang ibig kong sabihin, yung mga tauhan nila siguro, yung mga tauhan na pinapagawa nila, yan ang may mga kontrata, pero wala naman silang official kasi na sinasabit na subcontracting company nila. Kasi dapat, pag kami official subcontracting company nila, dapat approve ng departamento yun. Kaso't mo pero yung mga labor contracting, saka kung ano-ano pa, kasi maraming aspects kasi yung paggagawa ng proyekto. So marami yung mga local subcontracting na ginagawa nila sa bawat aspeto. So yun ang mga, at the end of the day, sila pa rin naman nanagot eh. At the end of the day, kahit na sino yung ginamit nila mga trabahador o kung ano pa yung mga aspeto, sila pa rin. Kung sino yung may kontrata, siya naman nanagot. Kung may diferensya yung gagawin. Ayan, 20 days na po, Secretary, since na nagasona ang ating Pangulong Marcos. Matagal pa ba yung listahan? Kasi kung tutuusin kung titignan po siguro sa computer ng DPWH yan, audit yan makikita na po kung alin yung mga malalaking project po na sablay yung kanilang flood control project, Secretary, sir. By this week siguro, I think yung mga tauhan namin na lumabas noong last week, I think they will be rendering their reports already. Sisihin na namin kung ano yung nakita nila, record nila, and then we'll initiate. Ito yung fact-finding muna kasi ito. And then the next step will be to document lahat kung ano yung nangyari dun sa mga proyekto na nakikita namin na may hindi ginawang tama o katiwalian o yung sinasabing mga ghost project. Ayan. Kung ano man. Yung sabi ng Presidente, maguli-guli. Babalik na yung mga tao namin, nakabalik na yata, and they will be rendering the report. And so we will scrutinize lahat ng documents na daladala nila, and we'll initiate actually already yung documentation, and
And eventually, kung magkakaso kami sa mga taong involved, kung meron kami nakikitang katiwalian. Paano yung siyempre alam po namin na alam po ng marami sa DPWH na ang mga engineer natin, district engineer natin sumusunod po sa dikta ng ilang congressman kung saan po ilalagay yung kanilang project dahil kung hindi sila susunod kay congressman ipinapatapon. Ayan, sa inyo din po yata nire-request, Secretary Sir, yung mga hindi sumusunod sa congressman na district engineer natin ipinapatapon kung saan-saang lugar. Ganun pa rin. Yung kanilang dito, kung tinapon yung district engineer, di mabuti at nawala siya doon sa lugar na gustong gawin ng congressman. But at the end of the day, kung sino yung last touch doon sa mga projects na yan at sino yung nagpagawa, yun ang talagang papatawan din namin ng kaukulang dito sanction kung makikita namin na talagang it will warrant yung mga ganong klase deyo. At will not spare anyone actually dito sa proseso nito kasi si Presidente wants to reform actually itong mga nangyayari. Anuhin ko lang, I think masasabi ko rin lang yung may mga projects din kasi na ni-report namin na naumpisahan na rin doon ng previous administration. Okay. Kasi nung pumasok kami sa administrasyon na ito in July of 2022, ongoing na yung mga projects ng 2021, 2022 yan. Kasi ang budget namin talaga nung nagsimula kami rito is 2023. Fiscal year 2023 na yung budget namin. So anyway, na-report na rin namin kasi yung na-report na namin yung mga projects na natapos din ng July 2022, But many of these, from yung July 2022, yung fiscal year 2022 na yan, marami din yung mga projects na naumpisahan kasi ng previous administration. Pero 3 years na po kayo, Secretary Sir, hindi ba natatapos yung mga project na yan? Natapos na nga. Natapos na nga. Kaya kagaya niyan, yung nakita ni Presidente dun sa Bulacan. Opo. Sa Bulacan, natapos yan nung, nasimulan yan nung previous administration yan at natapos lang nung early 2023 yata yan. At eto nga, anong sabi ng Presidente, parang buhangin lamang yung mga, ang nipis-nipis yung simento, ayan na, ilang bahalang nasira na, ayan. At saka yung At saka bago yata na-discover ito, Secretary Sir, yung district engineer po na-promote pa daw. Ginawa nga bang assistant director ng Region 4? Region 4 Secretary Sir? Well, at this point in time kasi na-promote nga, but I think pinahold ko muna. Okay. Hindi pa naman fully promoted actually. Dahil wala pa siyang appointment. Okay. Secretary Sir, alam po niyo, may mga nagre-request din na na i-lifestyle check daw po ang mga ilang opisyal ng DPWH. Sang-ayon po ba kayo dyan sa lifestyle check, Secretary Manny Bonoan, sir, sa DPWH? Kailangan po. Hindi ko kailangan po. Wala naman kayo problema. Ayan. Kailan po kayo huli nagkausap ng Presidente? Last time, nagbiyahe kami papunta ng Iloilo po no last week. Ayan, sa Iloilo din, ang daming problema. St. Timothy na naman, Secretary Sir. Ghost project nga ba yung sa Iloilo? Hindi naman siguro. Hindi ghost project yun. Dahil in-explain ko naman kay Presidente na ongoing lang. Naantala nga lang yung pagpapagawa because we have to resettle actually about 40 families doon medyo kwan lang yung report na nanggaling doon sa mayor ng Iloilo. Opo, ayan. At saka dito rin sa Mindoro, ang dami ring sobrang lalaki ng mga pondo, bilyones sa Secretary sa yung pondo yan, pero hindi po maayos yung mga flood control project natin dyan. Kaya nga, ngayon lang binubugsisi rin namin yan kung ano yung mga nangyari dyan sa Mindoro.
Ayan, sa dami ng mga problema ito, Secretary Sir, buti di niya naisipang mag-resign. Mag-retire na lang. Kailangan natin tulungan si Presidente dito sa campaign nito para maituwid natin lahat itong pagpapagawa ng mga infrastructure program of this administration. Secretary Manny Bonoan, Sir, Apo, thank you. Just ang yan, ang imbagang bigat, Secretary. Pastamit po. And, good morning po sa atin. Good morning po. Ayan. Daming bayan. Alam po yung mahabi ganin, nakakaawa ditong DPWH Secretary Manny Bonoan sa bigat ng problema ang kinaharap niya ngayon. Sa bagay, kumbaga embedded na o kaya talagang ano ba masasabi natin yan? Talagang matagal na pong nangyayari yung ganyan po sa DPWH po, mga bigan. Pero ang dapat daw sisihin dito, tama po ba, Speaker? Mga politiko dahil ang mga taga DPWH, no choice naman. Ayan, kung hindi sumunod, ha? Pero kailangan talaga political way, kailangan matigas ka rin talaga dyan. Dahil Apo Manny, kung ito ay nagawa noon ni dating Secretary Babe Singson, ayan, at dating DPWH Secretary Ping De Jesus, ha? Abay, hindi ubra yung mga dikta-dikta ng mga congressman na komisyon, sablay ng mga project, ghost project. Abay, siguro ganyan ang gawin natin, Apo Secretary Manny Bonoan. Daming bayan. Alam po nyo, napag-usapan yung District 1 ng Bulacan ha? Abay, so naka-hold pala yung promotion nung dating district engineer dyan, kung saan ginawa itong ilang billion nga ba yung 5 billion ba yung project nitong St. Timothy dyan sa may first district ng Bulacan. At sabi na ating bubit mahabigan ni from first district ng Bulacan, ginawang assistant director ng Region 4A. Kaya lang sabi ni Secretary Manny Bonoan, dahil sa mga kontrobersya ngayon, on hold yung promotion niya. Pero alam po ba niyo mahabigan kung sino ang pumalit, ha? Ipinalit na district engineer dyan sa Bulacan. Abay, anak po mahabigan na isang kontraktor, ha? At ang malupit dito, ha? Masyadong bulgar. Yung anak ng kontraktor na naging assistant director at DE ngayon, district engineer ngayon dyan sa Bulacan. Abay, kung pumasok sa opisina, mga kuya, mga ateng, alam nyo ang kanyang sasakyan. Ferrari. Dapat siguro, Mr. President, lifestyle check din ang kailangan natin dito. Grabe, ha? At itong mga diskaya, grabe rin, ha? Grabe rin ang panluloko sa bayan. Tapos kung mag-float ng kanyang mga wealth, ha? Mga 40 ba o abot ng 100, ha? Kaya lang mukhang hindi yata napafungsoy yung ganitong aabutin nila ngayon. Dahil lahat daw ng ginagawa nito may fungsoy, ha? Yung mag-asawa nga, Carly Shelba at saka Sara Diskaya. Grabe. Anyway, Monday mga kuya, mga ateng. Sandali lamang at dami natin mga issue ngayon. Abay, good morning Senator Tito Sen, ha? Senator Mig Subiri. Abay, ang gusto po nila mahabigan ay magkaroon daw po ng mandatory drug test sa mga opisyal ng Senado at ang kanilang mga empleyado. Abay, dapat lang. Abay, gayahin si Senator Migs. Ayan, siya at lahat ng kanyang mga staff sasailalim sa drug test matapos lumutang ang marijuana girl. Diyan po sa Senado na staff ni Senator Robin Hood Padilla. Siguro, Senator Robin, pa-drug test mo na kaagad itong si Nadia Montenegro Asistio. Daming bayan. Pero kahit marami tayong issue, mga kuya, mga ateng, abay, tuloy-tuloy po ang pamimigay ng aginaldo ng ating ninong ng bayan, Sherwin Alfaro, at siya ay nasa barangay San Isidro, Makati ngayon. Dito sa ating DZRH, Malakas Aguinaldo Promo.
Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. O yung mga taga Makati, hayan. Magmano muna kay Ninong at Sherwin. Para bigyan ka ng limpak-limpak na aginaldo ngayon. Ninong Sherwin, sino ang maswerteng bibigyan mo ng aginaldo? Yan, Lakay, dito nga sa Barangay San Isidro sa Makati City na huli natin itong eatery na ang pangalan ay Dakayanan eatery na ang lakas-lakas naka-bluetooth yung kanilang speaker yan, no? May model pang kasama. Ba't ang daming tao dyan, ha? Ay, nasa loob ng eatery. Nakikinig ngayon, no? Naka-tune in sila sa DZRH. Ang lakas, araw-araw si Bossing pa may hawak ng cellphone. Ayan. Naka-speaker pa. Pinky Plaza. Kundang pangalan Ate Pinky. Oo, parang kamukha ni Pinky Amador Lakay. Aha. Pinky De Leon. Pinky De Leon. Dahil bakit palaging nagsutuning kayo sa DZRH? Ay, since ano pa yan, noon pa sa mother ko at saka sa papa ko. Mana-mana, ano? Nakikinig ka ng radyo. Pinakita niya sa akin kanina, meron na siya nasirang radyo. Abay, palitan yan. Nasira ng charger. Panahon pa ni Jutaro. Aba, tagal na yan. Oo. Hello pa. Ayan, palitan ka agad ng mini component yan. Opo, Lakay. Ayan, okay, ate, so kumusta ang benta sa ating ngayon? Tindahan? Ang namin dito, medyo malakas. Aha. At malakas naman talaga actually. Lakay, malakas din dito yung Humba. Humba? Ayaw ni Attorney Harry Roque ng ganyan, ha? Nagkakagulo sa Humba dyan sa dahig. Dito, magkano Humba nyo? 50 lang. Aba. Mabubusog ka na sa Humba. Papakita ko lang yung Humba nila. Asan yung Humba? Ang lambot, tinikpa ko kanina. Aha. Sarap, ang lambot, ang kanilang Humba. Yan ba ang Humba? Oo, yan, Lakay. Parang adobo lang, Parang adobo, pero Lakay, manamis-tamis yan. May pineapple. May pineapple ba itong Humba nyo? Pero sometimes wala. Pag may pera, may pineapple. Pag wala. Kawate, ha? Yan, hindi same-same, ha? Dapat everyday, opo. Dapat na ma-maintain mo yung quality, ate. Ayan, para... Yes po, oo, lagi-lagi po yan, Sir Deo. Everyday po yan kasi pag hindi mo ma-maintain, walang customer. Hindi tama, oo. Magkanong kinikita mo araw-araw, ate, dyan sa inyong tindahan? Minimum nasa, hindi ko lang matansya, 15-20, ganon. Hinga mo na 1,000. Maliit lang naman ito. Maliit lang naman siya. Residential lang naman. Oo. Wag mo lang bigyan ng aginaldo. Sherwin, 15,000 pa lang kinikita ni ate. Dahil nahuli ka namin, nakikita sa Israel kami manghihingi ng Humba. Wow, ano ba yan? Nagulat bigla. Ito na magka 1,000 pesos. Yeah, thank you po, Sir Deo, Sir Lakay. Welcome, ate. Siyempre, Lakay. Para masaya yung mga kasama di Ate Pinky dito. Ito, meron tayong bubuksan mamaya. Vitamin E! Yan. Masubukan ito. Aba, maibigan mo yan, ate. Ayan, dahil sira na yung radyo, Sherwin, bigyan mo ng mini component si Ate Pinky. Asan yung sirang radyo natin, Pinky? Nandiyan sa Pakiabot na yung sirang radyo. Ayan, pakikita lang natin. Palitan ng mini component yan. Nasa istante na. Oo. Sa kanan. Ampat. Ayan. Ako, katawag palayak na to. Hinahampas na yung radyo. Ayan, Hindi na kasi ma-charge ng wala nang pan-charge, no?
nakakawa pati antena uputol. Ayan, palitan na kaagad dyan. At meron kang damdaming bayan, Mini Component. Thank you po, Sir Lakay. Welcome po, ate. Meron pa kasama na Diesel H Grocery, Diesel H na imbag na bigas, Diesel H T-shirt at Diesel H umbrella. Yan sa... Yeah, dahil marami kayo, sige, tag-isa kayo Diesel H T-shirt at Diesel H umbrella. Thank you po very much. Unexpected. Wala ano man ate. Salamat. Ayan. Alam ko, maraming salamat din Ate Pinky. Meron kang mensahe lakay kayo. Ay, good luck po everyday. Sana tatagal pa more and more years ang DZRH. Maraming salamat ate at sana matikman, ang wish ko lang, sana matikman namin yung masarap mong humba. Hindi ka pang bumili. Lang yan, bumili ka na. Huwag nang libre. Ayun, pera eh. Negosyante talaga. O sige, pakyawin mo na nga yung humba ni ate. Ayan. Tuloy na natin yung humba. Ayan, pakyawin mo na isang isang tray. Ayan. Tricky yan. Ano po yan, sir? Yung humba ate, tsaka baka may pinakbet ka dyan. Alam mo naman, Ilocano. Ay, pakbet, wala po. Ang palaya lang. Baka may order pa kayo lakay. Ayan. Ang palaya. Ayan. Gintaang kalabasa. May nilagang baboy. Naku, ang sarap ito lakay. Tapos meron pang adobong tulingan. Naku, kasarap naman yan, no? Wala tuloy ako mapili. Siya, humba na lang. Ayan, para may padala natin sa The Hague. At may nakasala pa, dinuguan. Dinuguan Ilocos. Masarap yan. Yun to yung dinuguan. Okay nga ron, Sherwin. Ayan, lakay. Ay, ayun ito pala yung nakasali ng dinuguan. Sarap. Mainit-init pa. Nako, sa mga nais magutom, lagi kayo tumutok sa DZRH. Panigurado magugutom kayo sa mga pagkain pinapakita namin araw-araw. Pero sa mga nais mananarwa daw sa sakit tumutok sa DZRH, bakit na susunod natin muna sa DZRH Malakas promo. RH6, Sherwin, Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin, Ate Pinky. Ayan. Wow, laki mong kinikita ng 15,000 a day, mga kuya, mga ate. Pagtayo nga ng karinderya, Babalikan natin lang pang mga issues, Ayan. At para sa mga malaki ang komisyon sa public works projects, mahiya naman kayo. Ayan. Pero sabi, dapat daw mahiya naman tayo. Standby, RS number 14, Let Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest sa palasyo? Ano ba schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Wala pa bang sisibakin? Standby, Giselle Ricafort. Standby, Boy Gonzales Dumagoso. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. By Mr. General Edwin Ernie. Right, worshipful. Very illustrious potentate Nelson Yao, Jun Samaniego, Pats Arbas, Hussein Shamsuddin. Oras alas 8:45. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Land Bank. Kababayan ko sa Bicol region, lalo na sa mga taga Juvillar, Albay. Diyos maray na aga. Ayan. At eto na sandali lamang positive sa drug test. Nako. Allah. Flash Report. Flash Report! Nagpa-drug test na si Nadia Montenegro? Hindi lakay, iba to. Iba ba yan? Oo, pero mukhang okay to lakay yung ganitong isinasagawa. Dahil 6 na airport personnel nagpositibo sa random drug test na at dinismiss sa serbisyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ayun, kulang ng P. Alamin natin ang buong detalye mula kay RH15 Giselle Ricafort. Giselle. Sister El, lakay 6 nga na tauhan sa ilang paliparan na ino-operate ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang nagpositibo sa random drug test. Ayon sa CAAP, 1,703 na mga personnel ang sumalang sa drug test at isa ang nagpositibo sa General Santos International Airport, 3 sa Butuan Airport, isa sa Ozamis Airport at isa rin sa Bacolod Silay Airport. Pawang dinismiss na sa serbisyo ang hindi na pinangalan ng mga personnel. Ang sabi ng CAAP, layo nito
gustong panatilihin na drug-free ang mga paliparan salig sa direktiba ni na Pangulong Bongbong Marcos at Transportation Secretary Vince Dizon na siguruhin ang istriktong mga protokol at na ipatutupad ang personal accountability para sa kaligtasan ng mga mananakay. Alinsunod daw yan sa Philippine Civil Aviation Regulation on Psychoactive Testing and Reporting, gayon din sa patakaran ng Civil Service Commission na mandatory drug testing para sa mga bagong empleyado ng gobyerno at para rin sa mga kasalukuyang nasa serbisyo sa pamahalaan. Ito si Giselle Report para sa DZRH Lakay. Tanggal ka agad itong mga airport personnel na positive sa drugs. Correct, Lakay. Dinismiss agad sila yung aning Lakay sa kanilang mga serbisyo, Lakay. Ayan. Saan ito? Jensen? Lakay, yung mga airport na aking nabanggit, Lakay, 3 sa Butuan Airport. Yung tig-iisa naman, Lakay, sa Jensen International Airport, sa Ozamis Airport, at isa rin, Lakay, doon sa Bacolod Silay Airport. Sa Naiya, kailan? Sa Clark? Ay, Lakay, wala naman Lakay, wala namang binanggit ang kaap, Lakay, na merong nagpositibo doon. Okay. Maraming salamat, Giselle. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Buti pa itong si DOTR Secretary Vince Dizon, ha? Ayan, pinag-uusapan pa lang, nire-recommenda pa lang sa Senado na magkaroon ng random drug test. Siya, ginawa na niya, may tinanggal na. Sana ganun din kabilis sa Senado, ano? Kaya lang off mic kasi Sir L. Terminator talaga ito, Lakay, si Secretary Vince Dizon. Pero maganda to, Lakay, kasi isipin mo yan, nagtatrabaho ka sa airport pa naman. Tapos nag-droga ka pala. Magpa-positive ka sa drugs. Yan kaya ay chonky, ayan, chonky o shabu o ano. Lakay, pagka chonky, ano ba yun? Parang, birthday pa lang ngayon ni Secretary the Terminator Vince Dizon, Lakay. But the Terminator ba ang tawag sa kanya ngayon? Yun yung bansag ng 2x2 sa kanya eh. Terminator kasi marami din natanggal. Terminator, ano ba kay bansag ng Time Magazine kay dating Pangulong Digong? The Punisher. Ayan. The Punisher ba? The Punisher yung parang nabasa ko sa ginawa siyang cover ng Time Magazine no mayor pa siya ha? Ito naman, parang Arnold Schwarzenegger. Lakas mo ka Arnold Schwarzenegger, yung pa-abs. Ayan, pero sandali lamang may report si Let mula sa Malacanang. Ang Pangulong Marcos ay biyaheng Samar pala ngayong araw ng Lunes. Ang biyahe ni Pangulong Bonget ngayon ha? Ano ba ang inspection niya sa Samar? Meron din mga flood control project na guni-guni. Oo nga, Lakay, grabe naman yung mga flood control projects na hindi naman pala nag-i-exist. Sinabi mo, nakakaloka, Lakay. Tiba-tiba talaga sila dun. Ay, talaga. Mahiya naman kayo. Ang tagal, Mr. President. Ayan, alam mo, nakaawa na itong Secretary Manny Bonoan. Hirap na hirap magpaliwanag. Yun nga, Lakay, nakakaawa. Actually, yung problema kasi inabutan niya Inabutan niya, Lakay inabutan niya, pero 3 years na rin siya dyan. At matagal na rin sa DPWH. Imposibleng di alam ni Secretary Manny Bonoan. Dapat siguro na-actionan na din yan, Lakay. Tsaka, parang ang hirap kasi, Lakay. Kaya tuloy, kahit na siguro Mr. President, maging decisive tayo. Yes. Alam mo, nung panahon ng kanyang tatay, dating Pangulong Ferdinand Adrian Marcos Sr., Sister L, merong isang DPWH secretary nung araw. Ayan, na balita lang, Sister L, na niregaluhan tumanggap ng Toyota Celica. Ayan, ano to? Sports car na Toyota nung araw, mga 80s yan.
Abay, alam mong ginawa ng dating Pangulong Marcos, ang tatay ni BBM, sinibak kaagad. Sa bagay kasi, Lakay, kapag ka ikaw ay government, lalo na nasa cabinet position ka pa, kaya mga ganyan, kasi nababahira na yan ng yung tao, magkakaroon na sa'yo ng Lakay. Tsaka sinasabi naman nila na we serve at the pleasure of the President. Yes, so kapag ka may ganun, kahit sabihin mong bigay, di ba Lakay, hindi mo hiningi, still pwede ka naman tumanggi. Ayan, pero ngayon wala, garapan lang talaga. Ngayon Lakay, hindi binibigyan Lakay, nangihingi. Ayan, At saka pagka hindi na pagbigyan, tatakutin ni Congressman, ganun, papapalitan kita. Ayan, paimbestihan kita. Ayan, naiipit. Tatawagin secretary, secretary, ayoko nito, ha? Ayan, palitan mo yan, itapon mo yan. Ayan, sa Timbuktu, ayan, sa Siquijor. Ayan. Parang si Director Ronel Tan. Ayan. Hindi sumusunod dun sa dikta ng congressman dun sa kanilang probinsya sa Quezon. Sa Quezon, ha? Alam mo, nagalit si congressman. Anong inano sa kanya? Ni-request, ayan, sa presidente. Tanggalin yan si Ronel Tan, ilipat sa Timbuktu, ayan, dinala sa Siquijor. Ganun po ang nangyayari. Dapat siguro Lakay kapag ganyan, lalo na may request ang presidente, alamin bakit. May request ang presidente, bakit gusto mong tanggalin? Hindi na pagbigyan yung request ni congressman na project. Ganun. Yun yung ayaw sundin yung ayaw sumunod sa komisyon o yung mga ganyan, malaking komisyon. Ibang usapan yun Lakay pagka ganun. Kaya siguro dapat kawawa naman yung taong nagtatrabaho ng maayos. Kaya nga tayo siguro, sabi ko nga ang Secretary Manny Bonoan, gayahin si Secretary Babe Singson man lang, kaya sumikat sa DPWS din yan. Maraming taga DPWS na tuwa no dahil hindi siya na nagpapadikta sa congressman. Ayan, pagkasabi ni congressman, gusto ko itong project dyan sa District 1 ng Bulacan. Ayan, pagka sablay pasensya ka, sabi ni Secretary Babe Singson, ha? Sige, magsumbong ka sa presidente. Ganon, ha? Oo, ganon Lakay. Tsaka pagka gaganon si congressman, sabi mo, ikaw na maging director dito. Gusto mo pala At saka pagka na-explain naman ng secretary sa engineer sa presidente o sa DPWA's leadership, kakampihan dapat ng gobyerno. So, dapat talaga Lakay, doon tayo sa nagsiserve ng totoo, matino at maayos. Kaya, Secretary Manny Bonoan, dapat marunong din kayong tumanggi. Ayan, sabi niyo pagka ini-impose ang ganito, hindi pwede. Kung magalit, sige, magsumbong ka sa presidente. Ganon dapat. Doon tayo magkita. Report mo lang sa Malacanang, saan sa Samar pupunta ang presidente ngayon, Miss Let? Let Narciso, please come in. Lakay, Sister L, tatlong magkakahiwalay na aktibidad ang dadaluhan ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. sa lalawigan pala ng Leyte ngayong araw, Lakay. Leyte, Una ay bibisitahin ng Pangulo ang solar pump irrigation project sa barangay Rufina Pan sa Ormoc City. Kabilang ang solar pump irrigation sa mga proyekto ng NIA na layong palakasin ang produksyon ng mga sakahan gamit ang renewable energy. Mula sa barangay Rufina Pan ay didiretso si Pangulong Marcos sa plaza ng Ormoc para pangunahan ang distribusyon ng patient transport vehicles mula sa PCSO. Nabatid na 124 na units ng ambulansya ang ipamamahagi sa LGU sa Eastern Visayas. Magtutungo rin si PBBM sa Tacloban City para bisitahin ang Eastern Visayas Medical Center. Lakay? Ayan, titingnan ba kung meron din mga maanumalya doon? Mga flood control projects, mga ghost projects? Malaman natin Lakay, pero yung nakalista dun sa kanyang actual na events ay yung irrigation, solar pump irrigation project, yun yung bibisitahin Lakay at mamimigay ng ambulansya at bibisita sa ospital sa Tacloban City. Ambulansya ha? Ayan, okay. Sige, abangan natin at 75% na daw Lakay kasi 100% kailangan makompleto. Nasa 1,000 plus na yung kailangan kasi kulang-kulang 2,000 para mabigyan lahat ng munisipyo at lungsod sa buong Pilipinas. Bakit sa amin yata, Chairman Judge Felix Reyes,
GML Robles. Ayan, huwag niyo naman kakalimutan na aming town sa Pinili, Ilocos Norte, ha? At si Sister El sa Bayan Hobiliar, may ambulansya ba kayo doon? Mayroon naman lakay. May nakikita akong ambulansya doon. Ayan. Ano nakalagay? Donated by congressman o donated by governor? Ganon? Wala akong nakita. Wala naman ganon. PCSO ang tatak. Parang ganun yata lakay. Wala namang lakay. Ang nakalagay na lakay ay patient transport vehicles tapos logo ng PCSO. Ayan. Dapat ganyan. Huwag angkinin ng mga politiko yung mga... Huwag mukha nila yung ilagay sa ambulansya. Yung mga donasyon ng PCSO. May mga ganun lakay. May mukha nila. Magulat ka nga. Minsan barangay kapitan pa eh. Pero yung mga ambulansya na na for Fiera o kaya Tamara, mga ganun. Lahat ay mabibigyan lakay. Actually, ang target pa nga, kapag meron na lahat, yung mas malalaking lugar ay baka dagdagan pa sila. Ayan. Pero, Miss Leta, ang tagal-tagal naman, abay, ano ngayon, 18, 20 days na after Sona. Wala pang, nasa na yung listahan? Asa na yung mga kakasuhan? Asa na yung mga mahiya naman kayo? Pwede bang for transparency, sino yung mga tagal-tagal? Sa ngayon, wala pala kaya. Ayan, tumatanggap ng report ang presidente at binibisita yung mga ilan dun sa mga isinusumbong. So, nung nakaraang linggo, ayan, may nakita na siyang mga palpak na proyekto at malalaman natin kung ano ang susunod na hakbang lakay. Pero sabi, kailangan panagutin at pagpaliwanagin yung mga kontrapista sa likod ng mga proyektong yan. Ang gusto sana natin marinig kay Presidente, itong binanggit niya mga 15 contractors. Itong Legacy Construction, ayan, Alpha Omega, St. Timothy, ayan, yung project nyo sa Bulacan, Sablay, Palpak, ayan, ikaw QM Builders, Center West Construction, Hightone, ayan, abay, wala ka namang ginawang project dito. Dapat ganun, ha? Ang pangalan na may-ari nito ay Diskaya. Mga tipong ganun ba? Hindi mabanggit yung mga pangalan. Nakaraan binanggit nila yung contractor yung sa Bulacan. Sabi nga niya, dapat pumunta kayo dito, tingnan niyo yung ginawa niyong pahirap sa mga tao. Ayan. Sabi natin yung may-ari ng St. Timothy, ayan, sumakay ka ng Rolls Royce, ayan, puntahan mo itong flood control project sa Bulacan, ha? Ayan. Nang makita mo. Makita mo kung kaya man dumaan yung Rolls Royce mo dito sa flood control project na ito, ha? Ay, naka talaga. Pero may utos sa lakay ang presidente na i-blacklist yung mga palpak na contractor. Blacklist, nagpalit lang ng pangalan, pero same people. Dapat pati yung pangalan ng may-ari. Tsaka, inaalam. Malungkot dito, alam naman ng mga taga DPWH, pinapayagan pa kasi kasabwat. Pagkatapos, mayroon kinikita lakay. Pagkatapos, yung sablay na, napropromote pa. Nakakalungkot. Talaga, At siguro tama, ayan, sabi nga pala ni Secretary Bunoan, siguro kinakailangan rin magkaroon ng lifestyle check. Ayan. Dapat lang. Ayan, para magkaalaman na kung kasi may isang district engineer dyan, ha? Anak ng kontraktor, paano napunta ng DPWH yan? Although na alam natin mayaman yung kanyang pamilya, pero i-flow front ba naman, papasok sa opisina, naka-Ferrari? Seryoso yan, lakay? Pumapasok ng opisina, naka-Ferrari? Ang Bulacan yan. Para namang... Kilala ng mga kilala ni Secretary Manny Bunoan yan. Kilala ni Yusek Bernardo yan. Ayan. Oh my God. At saka yung mga nalululong sa kasino. Ay, bawal yun na. Bawal, pero alam mo naman ng mga masarap ang bawal. Baka sabihin nila, Mr. President, pasensya na po, ha? Kami po ay, kami po ay marurupok. Tao lang marupok. Mahiya naman kayo. Ayan, sabi rin Mr. President, mahiya naman daw tayo. Bayan. Sige na nga, Miss Let. Ayan, so anong oras sa lipad ng Presidente? Abangan natin lakay kasi yun talaga yung inaabangan na may masample na naman dahil sabi nga, alam na ng mga tao lahat kilala na rin kung sino-sino. So, aabangan natin kung anong mangyayari dyan. Tsaka hindi lang yan, Miss Let, ayan. Bakit itong si Diskaya lang ang nasa sentro?
Ano naman ang ginawa itong si Alex Abilido ng Legacy Construction? Ayan, number 1 sa listahan yan. Sino ba itong Roberto Blanco? Ayan, Alan Kirante, mga ganyan. Lawrence Lubiano, ayan, Christopher Co, ayan, Wilfredo Natividad, Romeo Miranda, bira naman Asan ang mga project naman ito? Guni-guni? Sabi naman lakay ni Presidente, wala siyang inaakusahan, binanggit lang yung top 50 na yan. So nasa sa kanila na yon kung yung mga project nila ay maayos naman o kung ang hinahanap nga yung mga palpak lakay. Walang inaakusahan ito isinabit to ng mga taga DPWH, Secretary Manny Bonoan, dapat pag sinamit yung ganyan, pangatawaran ninyo. Ayan, check ninyo. Kailang off mic. Kailangan yung mga pick-up license ng mga yan. Kasi ang sabi nila, simula pa lang daw nagsisimula pa lang yung investigation. Oo nga pala, pick-up. Ayan, yung pick-up lakay, doon yan nag-i-start Oo nga diba? Pala, ayan. Doon nila yan i-blacklist. Sino ba in charge ng pick-up ngayon? Pick-up, ayan si... I-search ko muna lakay. Ayan, kuyang Director Machenso. Ang bira. Kilala mo lakay? Kilala ko yan. Ayun pala Pambihira. Anong meron dito sa mga ito, Oo, kasi dapat doon yan lakay, hindi mabigyan ng accreditation na. Yes, dapat tinatanggalan mo ito ng lisensya, kuyang Director Machenso, Anong ginagawa ng opisina mo? Bakbakan mo ang mga ito, Ayan. Okay, Miss Let? Good morning, lakay. Sila at Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sandali lamang, Boy Gonzales, meron na demolition sa Maynila, Pero report mo na kay mamaya na yan si Boy, si Raymond muna. Ayan, drug test muna tayo. Puntahan muna natin ang update mula sa Senado dahil si Senator Mig Zubiri at mga staff nito sasalang sa drug test lakay ngayong umaga. Alamin natin ang ngayong umaga na? Ngayong umaga lakay. Bilis, agad-agad sabi siguro ni Senator Migs, ngayon na, wag na bukas, ngayon na. Para malaman kung meron magpa-positive dito. RH28, Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Elaine, Mayor, kasado na ang pagsalang sa drug test ni Senador Juan Miguel Mig Zubiri at kanyang mga staff ngayong umaga. Gagawin ito mamayang alas 11 ng umaga dito sa Senado. Ayon kay Zubiri, bahagi ito ng kanyang naisin na drug-free ang Senado. Aminado ito na nalagay sa matinding kahihiyan ng buong Senado nang may napaulat na gumagamit ng marijuana na isa o manong staff ng Senador. Kaya't bilang patunay na wala sa kanilang gumagamit ng illegal drugs, ay minabuti ni Zubiri ng pangunahan ang pagsalang sa drug test. Nauna ng hiniling ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III kay Senate President Chis Escudero na magsagawa ng mandatory drug test sa lahat ng mga empleyado ng Senado. Ito ay para sa moral at efficiency ng mga Senate employees na napagdudahan dahil may gumagamit umano ng marijuana. Samantalang Mayor at Elaine, ay hanggang bukas naman yung palugit na 5 araw para kay Miss Nadia Montenegro na magsumiti ng kanyang written explanation batay sa kahilingan ng office ni Senador Robin Padilla. Raymond, ayan, si Senator Robin Padilla, wala bang balak magpa-drug test din ang kanyang mga tauhan? At siguro pangunahan na niya. Wala pang pronouncement, Mayor. Ang mga nauna dito, si Senator Migs, si Senator Bato de la Rosa, sabi niya ready din daw siyang magpa-drug test. Sila Senador Joel Villanueva, ready na sumalang sa drug test kung kinakailangan. At siyempre, pabor sila doon sa random drug test na ibalik daw, gaya nung panahon na si Senador Tito Soto ang Pangulo ng Senado. May ganyan pala nung Senate President si Tito Sen, Dapat tuloy-tuloy yan. Yun nga ang binabanggit niya, Mayor, naputol daw nung hindi na siya ang Senate President. At kaya dapat hiniling niya, nagpadala siya ng sulat kay SP Chis Escudero at kinonfirm naman ni SP Chis na natanggap na niya yung sulat at ito ay kanilang aaksyonan kung ano yung magandang gawin para lahat sa kabutihan, hindi lang ng mga empleyado, pati na rin ng mga senador. Okay, nga Rod, maraming salamat, Raymond Adpaas. Ito si RH28, Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Baka
hindi lang marijuana ang tinitira ng mga iba dyan, ha? Baka nagko-cocaine na, ha? Yan. Naman sana. Samantala, report mo na mula kay Manang Milky Rigunan. Mahigpit na monitoring sa mga e-wallet. Nako, na-unlink na kaya nila Lakay. Hiniling naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas para matiyak na hindi magagamit ang naturang platform sa mga e-gambling sites. RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Ella Lakay, dapat mahigpit ang gagawing pagbabantay ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung sumusunod ang mga e-wallet para hindi na magagamit ang kanilang platform sa online gambling. Ginawa ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang apela kasunod ng direktiba ng BSP sa digital wallets gaya ng GCash at Maya na alisin na ang ugnayan sa online gambling. Ayon kay Rodriguez, may posibilidad kasi na lumipat sa money transfers ang operasyon gaya ng bangko at iba pang mga financial intermediaries gaya ng pawn shop o mga sanglaan. Sabi ni Rodriguez, dapat consistent ang kampanya ng BSP para hindi na daw mahikayat ang publiko, lalo na ang mga kabataan na magsugal gamit ang e-wallet. Hindi anya malayo na dumiskarte o dumaan sa mga illegal o underground platforms ang pagtaya para tuloy-tuloy pa rin ang operasyon. Una rito, hindi mock ni Rodriguez ang ilang mga celebrity na wag nang mag-endorso ng online gambling. Bilang mga celebrity, sinabi ni Rodriguez na responsibilidad din nila na maging mabuting ehemplo lalo na para hindi daw mahikayat na magsugal ang kanilang mga kabataan na mga fans o mga tagahanga. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DRH. Yes, Akay. Kumusta naman ang congressman na may mga flood control projects? O wala bang isasaga investigasyon sa House? Hamon ito Lakay sa Committee on Public Accounts ni Congressman Terry Ridon, ako Bicol Saro Party List. At sabi niya, isa rin sa challenge yung listahan din ni Mayor Magalong Lakay na ilang linggo na daw na laging sinasabing meron siya. Kung meron daw ay mas magandang pangalanan o kaya isumite para yung mga kongresista o kaya ay mga senador na naroroon sa listahan ay mabigyan din ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Okay, sige, abangan natin yan. Dahil nga pala, di natin natanong si Raymond kanina, ang Senator Ping Lacson may inire-reading privilege speech para banggitin na rin kung sino mga involved dito sa anomalya ng mga project lalo na ang flood control project, Manang Milky. Alam mo Lakay, isang malaking rin pagtatalo sa Kongreso na bakit iimbestigahan ng ilang mga komite sa Senado maging sa Kamara. Dapat daw isang independent body o kaya ay mga concerned government agencies na siyang posisyon din ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi nga habang may mga ongoing investigation ng both houses, mas magandang pangalanan para maibigay din ang paliwanag nung ilang mga inaakusahan ng mga mambabatas. Oo nga pala, Mr. President, Apo Lucas Bersamin, abay kung seryoso ang administrasyon na habulin ang mga ito, dapat bumunan kayo ng committee o komisyon. Ayan, mag-iimbestiga rito, ha? Katulad ng mga Agraba Commission, mga ganyan. Para kung ipakita yung serious kayo sa paghabol, investigasyon, maparusahan, lumustay ng bilyones na pondo ng bayan. Totoo yan, Lakay. At sana ikonsidera rin yan ng Malacanang. Kasi sabi nga ni Congressman Sandro Marcos last week, hintayin kung ano daw yung final na magiging utos ng executive branch, partikular nung kanyang tatay Lakay. Ayan. At pumalakpak kami sa iyo kagabi. Ang galing-galing mo. Ang galing pala Manamils ni Lakay sumayaw, tas kumakanta pa. Grabe naman yun. Kaya nga din ako nag-solo Pinagsosolo, kaya lang ako baka mabulabog ang Conrad Hotel. Baka lalong bumagyo. Ano na lang siya sa grupo na lang, Sister El. Kasi kung mag-solo pa sila kayo, baka mag-standing ovation. Baka ma-discover ito. Sabi na, wow, total performer. Kaya after nung show namin, biglang umuwi na si Senator Gordon at Kiko Pangilinan. Sabi na, nagkakalat ito. Ano yun? Ibig sabihin Lakay, hinintay nila yung number mo. Support. Okay nga Rod, maraming salamat Manang Milky. Balik sa'yo Lakay at Sister El. Daming bayan.
Sandali lamang Boy Gonzales. Ayan, meron daw pong demolition mahibigan sa ilang kabahayan sa Carlos Palangka sa Maynila. Ayan, nagdudulot daw ng tensyon. Ayan, ano ba yung mga baka mo nga ito lang of course pumapalag yung mga usually yung mga may-ari ng bahay. Siyempre, Sandali lamang Boy Gonzales, pero sa panito na tag-ulan, madami na naman ang nagkakasakit kaya dapat maging malusog at aktibo po tayo, ha? Lalo ngayon pumasok na po ang bagyong Juaning. Ayan, buti na naman yung bagyong Juaning nasa Northern Luzon po at mukhang papalabas na rin. Kaya dapat todo alaga tayo sa ating katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sumunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class pa rin. Gamot sa high sugar, world class. At gamot sa high cholesterol, siyempre, world class din yan mga kuya, mga ateng. Pero sa presyong abot kaya, sabi ko sa inyo presyong Ilocano, ha? Rhea Generics po kasi. Ang magumagaw ng magamot ng Rhea Generics ay makinalang world class pharmaceutical companies. Tulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga mga ate. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug, mga lolo, mga lola at piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:18. Dekada mga kuyang mga ateng ng serbisyo sa pagbabalita na inyong lingkod. Abay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa, Senator Kiko Pangilinan, sa pagtatrabaho. At syempre, nakasabay pa ako sa kapitbahay kong millennial sa pagja-jogging, Senator Dick Gordon. Full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo pagka nagkakaedad na. Kaya ikaw, most worshipful Roland Paulino, ha? Most worshipful Boy Gabionsa, ha? Kaya mga kuya at mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mamahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:27. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Pero sandali namang, bago tayo bumati na happy birthday, ayan na. Napanis na rin yung report ni Boy Gonzales punta na muna natin Dumagoso, lakay si Boy G. At baka... may demolition sa Maynila. Oo. Aha. Abay, di ba napigil to ni Yorme? Ayan, sige, tawagan natin si Eto Boy. na lakay, demolition sa mga kabahayan dyan sa may Carlos Palangka sa lungsod ng Maynila. Nagdulot daw po yan ng tensyon. Kumusta na ang sitwasyon dyan? RH29, Boy Gonzales. Boy. Boy G. Ayaw na. Nagtampo na yata si Boy Gonzales Dumagoso. Ayaw na mag-report si Yorme. Ayan. Huwag ka na magtampo. Ikaw naman. Ikaw naman, Boy G. Nagiging matampuhin ka na naman. Sige, report dyan kay Yorme. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Di ko nakita si Boy Gonzales sa Conrad's Hotel kagabi.
baka lakay natutulog na to. Medyo may edad na to. Ipapamano ko para saan yung wig ko sa kanya. Oo nga, no? Yung porma mo kagabi, may pagka-Chavit Singson na may pagka-Joey De Leon, eh. Gano? Baka, gusto mo bang i-post natin yun online? Nakakaya yun, lakay. Nagtago na nga ako eh. Bira kayo. O sige, report muna punta kay Boy. na muna natin si Boy G. Ang alamin natin ang sitwasyon dyan sa demolition sa May Carlos Palangka, Maynila, RH29. Boy Gonzales, Boy. Sister El Lakaya Deo, kanina nang dumating ang demolition team ay nagsisigaw na agad yung mga residente na nakatira dito sa San Agustin Street at corner Carlos Palangka. Dahil ito yung target ng demolition, yung nasa mahigit sa 10 bahay na itinayo sa kalsada at yung barangay hall ni Chairman Buleg ng barangay 647. At matapos doon ay dumating na at nakipag-usap muna si Engineer Joseph Bulano ng siyang team leader para makipag-usap dito kay Chairman Buleg. At paglabas, ayun, kasi kanina ay talagang pumapalag ang nakalagay sa kanila rito ay no relocation, no demolition. Ang kasadang Tulakay, San Agustin, na sabi ng mga engineering team, nung panahon ni dating Mayor Lim, eh, na-demolish na rin to. Pero kanina, nung sa akong exclusivong nakapasok ako sa loob lakay ng mga residente, nakausap ko si Chairman Buleg. Sabi niya, matagal na nga na panahon dito, pero ang problema, wala silang makuha ng mga barangay hall na pagtatayuan. Itong San Agustin Lakay ay dead end. At pinakadulo nito ay Ilog Pasig na. Pero dito ay tinayo nga yung mga bahay na nasa sa 10 mahigit. Nakipag-usap na si Engineer Bulanon ng team leader. Pero ang sabi niya ay tutuloy naman yung demolition. At unti-unti unahin yung pinaka-barangay hall na hindi rin na ituloy na itayo dahil sa tinatayo pa lamang itong barangay hall. Kahina, mapalag ang mga residente pero nung dumating na itong mga nag-uusap na yung barangay official at team leader ng demolition team ay pumayapa naman itong mga residente. Dumating din dito yung mga membro ng SWAT at membro ng Barbosa Police Station na nakakasakot dito para magsilbing umalalay sa isinasagawang demolition dito sa naturang lugar. Boy, yes, ba't ba i-demolish yan? Informal settlers ba sila? Ayan, o hindi sila may-ari ng lugar? Kalsada Lakay eh. Kalsada. Kalsada pala eh. Construction. At ang siguro pagka nasa harapan ka, ang makakadaan na sasakyan dito, dalawa. Yung pinakalaki ng kalsada. Pero dahil sa may mga tinayo na nasa 10 megit, ay ngayon nga ay i-demolish na itong mga lugar. Marami mga nakatira na dito na nanirahan ng matagal. At ang problema ay talagang i-demolish. Tapos sinimulan na kayo pinakaunahan unahan ng ito yung barangay hall na ginagawa. At tapos tatanong ko lang kay Kagawad Kagawad ilang dahil tayo sa disaris po Kagawad, ilan po lahat ng pamilya na maapektuhan dito? Sabi ko na lang sa kanina. Lahat sa disaris. Panibago. Sila lang ito. Kanina nabagit na nga dyan. Natin para apektado rin kayo nanay ng ayan. Sige na. Okay. Napasya ko lakay, sinisimula na. Itong demolition. Oo. Hindi na pumalag mga residente. Nagkusa na rin iligpit yung kanilang mga kagamitan para hindi na. Pero nakita ko yung loob na kayo, mga konkreto, mukhang matagal-tagal. Yung kalsada, tinayo na ng konkretong bahay? Konkreto na lakay. At nagpasok ako sa loob ng naturang street, San Agustin Street, corner
Carlos Palanca dito sa San Miguel, Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales. Alam po yung mga ganyan, dapat trabaho rin ng barangay kapitan yan eh. Kung kalsada, tatayin mo ng bahay, bago magtayo, dapat sinasaway na ng barangay kapitan yan. Oo, kawawa naman yung kalsada, wala nang dadaanan lakay. Hindi, tsaka public property yan. Kalsada nga yan, tapos tatayin mo ng bahay, barangay hall. Ayan. Yan yung mga lakay, mga pasaway. Ay, oo. Dapat talagang, nililinis yan. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Freddy, happy birthday! Happy, happy birthday, Boss Fred Elizalde. Ayan, siya ay nag-birthday kagabi. Kahit hindi po ako sumasayo, napasayo po ako kagabi. Ayan. At yung wig mo, lakay, nasaan na ba yung wig mo? Nandyan, ibibigay ko kay Boy Gonzales. Yung Malachavit season mo na eyeglasses. John Lennon yan. John Lennon ba? John Lennon yan. Akala ko John Lemon. Charot. Nabalangura si Lakay. Joke lang. Sorry, Lakay. Oo nga, wag pero ang cute nyo kaya sumayaw kagabi. Lalo na si Boss Jomay. Ay, bigay na bigay. Nagulat ako kay Boss Jomay, nagkabuhok. Bigay na nagkabuhok. Sabi ni Boss Jomay, huling ere mo na yan. Pwede ka nang maglabas ng mga gamit mo sa opisina. Akala mo nagpa-hair transplant si Jomay. Oo nga, nagulat talaga kami. Nag-uusap kami, Sir Henry. May buhok si Sir Jomay ngayon. Pero happy birthday muna kay sa aming chairman, Mr. Freddy Elizalde, sir. Yes. Happy birthday po, boss. Ayan, may have more birthdays to come. May have good health. Ayan, more success. And ano pa ba, ha? Ayan, more blessing. Ayan, saya kagabi, ha? Ayan, abay, ang dami nagkalat. Ayan. Pero pasalamat din tayo sa mga dumalo rin. Ayan, nakita ko si Senator Kiko Pangilinan, ha? Ayan, si former Senator Dick Gordon. At yung mga dati nating kasamahan sa ay, buti trabaho pa rito. pala kayo lakay nagpang-abot. Yes, si Boss Ray Langit. Ayan, yes, nakita ko sila. Tsaka ang kanyang anak. Yes, si JR, kasama namin sa JR. table, ha? At yung mga dati nating mga executive dito, sina Mr. Tan, ayan, sino ba? Ayan, Mr. Tagoy, ayan, Tagoy Santiago, si ba yung mga dati natin mga nakalimutan yung ibang mga executive natin na dumalo rin. So anyway, maraming salamat po at masaya ang celebration kagabi. At batiin na rin natin happy birthday si Captain Henry Diaz. Ayan, kuyang Cap Henry Diaz. Binabati ka ng ating Eye in the Sky, si Captain Benji Escobal. Alada bang celebration dyan? At belated happy birthday kay sa magandang Mayora. Ayan. Sinong Mayora lakay? Si Lota. Ayan. Ay, si Mayora Lota ng Lubo, Batangas. Lota Manalo ng Lubo, Batangas. Ayan. Belated happy birthday po, Mayora. Sana'y Lota Manalo, sana manalo kayo lahat sa inyong mga kasong gawa-gawang mga kasong ipinal po sa inyo. Ayan, kawa din tong dating mayor na ito, ha? Pinagkaisahan po talaga, mga kaibigan. Mukhang hobby ang bigyan siya lakay ng kaso, kakalokan. Lahat na yata ng kaso gusto ibigay sa kanya. Ayan, nagtatrabaho lang naman. Ha? Pinagbabayad lang naman ng tax yung mga nagkukwaring doon. Yes, quarrying. Di ba tama lang naman yun? Ayan, nagbi-business ka, walang business permit. Ha? Kung walang business permit, tanggalin yan. Kung hindi nagbabayad ng base, abay, patigilin yan. Yes, tama. Tama lakay. Kasi lugi naman sa inyo yung gobyerno. Tama, ayan. At saka paano kumikita yung kumpanya tapos ang gobyerno wala man lang kumikita.
Ano kayo, siniswerte? Ayan. So, dapat ay tulungan niyo naman si Mayor Lota Manalo ng Lobo, Batangas. Lakay, batiin mo naman si Sofia Gans. O nga pala. Nag-birthday siya kahapon. Ka-birthday siya ni Boss Fred. Ayan. O nga, kaya lang wala pang... Wala Ang tagal ng pakain kasi Lakay. Ewan ko ba dyan kay Sofia? Asa ba si Sir Chester Gans? So, may hinanap yung tatay. Lakala pa naman ang sweldo nito. Ha? Ayan. Ayaw mabawasan yung kanyang sweldo ko yung kuyang, Chester Gans. Ayan. Hindi po kami pinapakain dito. Happy birthday din kay Raymond Araneta ng Zamboanga City. Ayan, buenos dias. At pagbati mula kay Senator Florante Rosales at Supremo Lito-Lito Lapid-Lapid. Ayan. Si Mami birthday dito. Ayan. Sino-sino pa yung mga nag-birthday dyan? Si Kuyang Harry Gonzales. Happy birthday Kuyang Harry. Ayan. Harry Gonzales, binabati ka ni Colonel June Arias. Daming bayan. Samantala meron tayong flash report. Flash report. Flash report. Lalaking nakaposas na natagpo ang patay, lulutang-lutang sa tulay. Sa ilalim ng tulay sa may C4 sa Malabon. Alamin natin ang report mula kay Edwin Duque. Edwin. Mayor, dalawang magkahiwalay na bangkay na nakalutang sa tubig dito sa ilog ng Malabon at ang isa naman sa Potrero, Malabon at itong isang ngayon lang ay naitaas na Mayor dito sa may kaban ng Sipo Road sa tulay pagitan ng Lungos at Barangay Nyugan. Nakaposas itong lalaking nakaitim at naka-bonnet na itim at naka-jacket na itim at pantalon na itim. Kanina ay may pumunta rito na nagpakilalang kaanak na meron daw suicide note na sinabing pamangkin niya, estudyante, ang nawawala at magkaparehas na suot, Mayor. Pero nung may angat na ito at merong posas, medyo nabago at tiniyak ng Malabon Police na siya nga ito dahil baka mamaya iba dahil ang paliwanag ng kaanak nung nawawalang kaanak nila ay may video siyang ipinadala bago tuluyang mawala na mabigat kanyang problema at kikitilin na raw yung kanyang buhay. Kaya buong akala nila ito na. Pero nung may lutang Mayor, merong posas. Posas, ibang tao pala. May angat. Kaya binago muna at hinold muna ng pulis yung informasyon. Baka mamaya, hindi ito yung sinasabi nung kaanak na nandito ngayon na pamangkin niya. Kasi nga, nagbitaw na raw ng sosa. Baka akala niya, ito na. Kaya inantay natin yung investigasyon at matinding pagsusuri at alamin kung sino, kung may pagkakilanlan itong lalaking nakaposas na nakalutang dito sa may ilog ng Sipor at mamaya aalamin din natin kung Edwin, kakilanlan naman. Di ba dalawa yan? Parehong lalaki yan? Parehong lalaki, Mayor. At magkasabay na natagpuan yung isa doon sa may Potrero na sabi naman nung initial investigation na posibleng kung hindi man doon, posibleng na anod galing sa bahagi ng QC o Valenzuela at dito nga na hold dito sa may bahagi ng Potrero, Malabon. Abang itong dito naman sa may Longos, border ng Nyuga sa may Sipor, ay nakita na lang dito sa gilid na nakalutang at posible rin galing yan sa kaban ng Tulyahan River at maaring dito dinala. So patuloy yung sinasagawa investigasyon upang malaman ng mga kaanak kung baka mamaya kaanak nila yung nawawala ay maaring makipag-ugnayan sa Malabon Police para matukoy itong dalawang natagpuang nakalutang na wala ng buhay sa tulay ng Potrero at sa bahagi naman ng Sipo Road sa Nyugan at Lungos, Malabon. Mamaya babalik tayo, Mayor, sa kaugnayang impormasyon kaugnay dito sa dalawang bangkay ng dalawang lalaki. RS23, Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat Edwin Duque kung nakaposas yan, salvage victim yan. Yes, malamang sa malamang Lakay. Ayan, pero I like your attire today, Sister Elle. Thank you. I'm so flower today. You're so gorgeous today. Flower base ako ngayong araw. Ayan, kaya lang sabi ni Kuya Alex Go, huwag mo daw tatakpan ng microphone. Ayan naman, Diyos mio talaga si Sir Alex Go talaga. Pati si kaya Alex namumuti Flores, ang buhok mo.
Hi kay Sir Alex Flores ng Toyota. Saan nga siya lakay? Toyota Valenzuela. Ayan. At dahil binati nila natin ang Toyota Valenzuela, Toyota Alabang. Hello sa Sir Lee. And kay Sir Mike. Bati mo rin si Andrew Go. Ayan. Andrew Go. Andrew Go. Ayan. Sino yon? Yung manager ng Toyota Alabang. Hindi ko pa namimit eh. Hindi ko pa namimit. Hello, Sir Andrew Go. Kailangan kitang mamit. Sabay ganun. At saka si Viola Virata. Ayan. Hello po sa inyo. Shout out sa lahat ng taga Toyota Alabang Lakay na laging nakababad ang TV sa DZRH. Nanonood pa naman sila sa atin. Laka-laka lang TV monitor sa showroom. Ayan, ng Toyota Alabang. At si daming sexy kagabi ha. Ayun naman siya. Pati si Missy Hista talaga na mga sexy. Akala ko sino ba ito ha? Plakado lakay, di ba? Ang pa-cleavage ng Thea Petro Corpus. Nakakaloka. Hindi ko kinaya lakay. Ganun ba? Sabi ko. At ang kanyang pakulot. Sabi ko, bakit lutang na ang kaluluwa mo? Lakay pa. Swerte yun, alam mo kung bakit. Nanalo siya sa raffle. Sabi ko, kailangan pala may ganun para mananalo. Congratulations sa mga winners sa raffle kahapon sa 85th na birthday ng aming chairman, Mr. Fred J. Elizalde. At para masugpo po ang lumalalang kaso ng illegal online gaming at protektahan ang mga players, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o kaya ay magbayad. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang player. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Yan po ang kanilang website. Pero sandali lamang Edniel at Sofia Gans. Pasalamatan natin nga pala, nagpapasalamat ka pala si dating DepEd Secretary Liling Briones. Bakit lakay? Abay, natanggap na niya yung 100,000 pesos. Binigay ng isang sikat na personality na naawa kay Lola Liling. Ayan. Buti naman lakay tinanggap niya kasi baka iniisip ko baka hindi niya tanggapin. Baka syempre. Naiyak nga daw eh. Ayan, sabi niya, naku, malaking tulong sa akin ito. Sabing ganun ha. Ayan. Kaya nini, ayan, pakisabi kay Bossing. Ayan. Maraming salamat daw po. Ayan. At nagpapasalamat din sa atin si Secretary Liling Briones dahil chinismis daw natin siya. Lakay yun naman syempre. Alam naman natin na si Secretary ay kasi Diyos ko, sa age niyang yun, dinadamay pa sa kalukuhan. Kasi last week po, mahabigan di ba, naibalita natin si dating DepEd Secretary Leonor nga ba? Leonor Lakay. Leonor, si Lola Liling Briones, ha? Alam naman po natin mahabigan na siya ay nakasuhan ng graft dahil sa kalokohang ginawa ng ilan niyang mga tauhan noon dyan sa DepEd. Ngayon po, 84 years old na. Halos kasing edad pala ni Boss. 84 years old na po si Secretary Liling Briones po mahabigan. At dahil ala naman siyang pera, di naman siya nangurakot nung siya ay nasa DepEd. Alam po niyo sa dami ng kanyang maintenance nila, sila mag-asawa. Ayan, at pagkatapos naka-wheelchair silang pareho mag-asawa. Pagkatapos po may mga caregiver at para po matustusan ang kanilang personal na pangailangan, kahit na naka-wheelchair po siya mabigan nagtuturo pa rin po ang Secretary Liling Briones. Ayan. Saan po nakita ng ganyan mahabigan, ha? Ngayong August. Ayan. Baka this week, baka nag-start na ngayong Lunes. Ayan. Oo, kasi pasukan na ulit Yes, magtuturo po sa UP School of Economics yata siya. Ayan. Grabe. So, nakawa po yung listener natin, naawa. So, nagbigay po ng
ayuda. Kasi malapit siya sa mga lolo't lola eh. Nagbigay ng ayuda kay dating DepEd Secretary Lola Liling Briones. Daming bayan. Magkano kayang sweldo sa pagtuturo? Magkano ba ang sweldo sa mga teacher? Depende lakay Yung ibang school per unit yan. Pag full-time ka. Pero kapag part-time ka, iba din. So, depende yun lakay. Kung full-time ba siya? Masteral. Masteral. Hindi ko lang alam lakay paano ang sa masteral. Pero per unit din ang tinuturo nila, di ba? Kung walang subject. Per subject din per subject. Per subject din. Sige, balikan natin. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:49. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. 9:55. Anong report ni Edniel Parrosa? Si PNP Chief Torre naniniwalang naresolba na ang issue ng balasahan sa loob ng organisasyon. Pero ano kayang update lakay dun sa missing sa Bongeros? Parang medyo natakpan yung issue na yun, Kasi umingay itong flood control Ay, alamin natin kung ano nang update. At saka meron pa yung effect nung snow beer. Ayan. Snow beer. Snow beer tsaka maining meatloaf. May mga may mga tama daw, Sister L. Ayan. May mga kinumpis ka ng mga taga PNP CIDG. Ayan. Imported from China. Lakay China ba talaga yung mga product na yun? Yung mga kinumpis ka ng CIDG, made in China. Galing China. Naku, alamin natin. Snow beer at saka maining meatloaf. Okay din. Nagugutom ako kasi hindi pa kami nag-aalmusal. Beer tsaka pampulutan na yun. Ayan. Kaya lang kakaiba raw ang tama. Ano kayang tama? Wow, Magogrogi ka raw lang. Alamin muna natin ang update mula kay RH52 Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Sister L, naniniwala si PNP Chief Nicolas Torre III na tapos na ang isyu ng palasahan sa loob ng hanay na pulisya sa kabila ito ng pagbaliktad ng National Police Commission o NAPOLCOM sa utos ni Torre. Nagtatalaga kay Police Lieutenant General Bernard Panac bilang Deputy Chief for Administration kapalit ni Police Lieutenant General Jose Valencia Nartates sa flag racing dito sa PNP Headquarters kaninang umaga lamang o ngayong Lunes. Pinakilala pa rin ni Torre si Panac bilang number 2 man taliwas sa order ng NAPOLCOM. Paliwanag ni Torre sa mga reporter, maresolba ng issue sa pamamagitan ng pag-uusap internally o sa loob ng organisasyon. Gayunman, tumanggi general na sabihin kung kasama ba sa mga nakausap niya ay ang pamunuan ng NAPOLCOM. Pakinggan natin si PNP Chief. Taon na, I don't know, may malumabas na mga information regarding that matter. So, kung mapansin nyo, simula pa nang lumabas yung tanong sa akin, wala akong sinabi. Ngayon pala ako nagsalita about sa conflict na yan, di ba? Wala talaga, because I don't believe na ito ay mariresolba sa loob ng organisasyon. Ako ay nagpapasalamat at sa tingin mo naman ay naresolba na ito. Dumistansya rin si Torre sa tanong kung totoong ipinatawag nga ba siya ng Malacanang noong nakarang linggo sa kasagsagan ng banggaan sa gusto nila ng NAPOLCOM na nasa ilalim ng DILG. Iginit ng PNP Chief ang pagkakaisa ng hanay sa gitna ng tinawag niyang mga hamon at mga utos. Patunay ng manifesto of support ay nilabas ng PNP Alumni Association at Police Officers Association bilateral entry, maging mga regional police officers sa iba't ibang rehiyon dito sa Kapuluan. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Naku, balita nga natin ito bukas. Wala na oras ha. Abay talagang natumbok mo yung first district ng Bulacan. Taga rito ako, sabi na ating bubit, talagang grabe ha. Billions ang project nung kanilang congressman. Seryoso? Walang ayan. At pinakamalalim na baha sa history ng Bulacan ang naranasan namin 3 weeks ago. Ayan. Grabe ha. Ayan. Marami ay go sa projects pero puro mansion ang ginagawa ngayon sa compound nila. Wow! Seryoso yan? Grabe, alupit naman nito, ha?
Ayan, kailangan maisumbong natin to sa Pangulo. Kailangan ma-check yan, Lakay. Ido-double check. Anong website ulit ng Pangulo? Isumbong sa Pangulo? Sumbong sa Pangulo ba yun? Tama? Isumbong sa Pangulo. Ayan. Kailangan i-report natin doon sa website, Lakay. Ayan. Para ma-double check. Ayan. At nanood daw sa atin si Colonel Gaddafi. Ayan. Colonel Gaddafi, Muammar Gaddafi ulilisen ng Dato Hopper, Maguindanao del Sur, dyan sa bahagi ng BARM. Kumusta ang eleksyon niya sa BARM? Sana'y tahimik, ha? At good morning, Kuyang Attorney Lino Ong, ha? Pakibati na happy birthday si EJ Ong. Ay, maraming happy birthday EJ, ha? Aba, ito ba yung pamangkin? Pamangkin. Ayan, pamangkin pala niya. EJ Ong, happy birthday. At ngayon pala ang birthday ni PG Claro, ha? Claro Arellano. Ayan, abay balita ko may celebration na mamaya. Happy birthday PJ Claro Arellano. Pinabati ka ni Tisoy. Ayan, si Benny Chua. Ayan, Mr. Cesar Lee. Ayan, si Michael Guy. Bossing. Attorney Raul Paras. At syempre binabati rin ni dating Secretary Bebot Bello III. Your business is our business. At sa ating balitang negosyo, ilang business groups suportado naman ang flood plan ng San Miguel Corporation. Anong korporasyon yan? Dapat hindi, Lakay yung mga business groups daw. Di dapat tumulong din kay kay RSA. Kay District Engineer. NCR District Engineer Ramon Ang. Ayan, bigla nagkaroon ng bagong posisyon. Sabi nga natin sabi ko nga dapat gawin ng Pangulong Marcos na Presidential Advisor on Flood Control. Si RSA. Alamin natin ang balita negosyo mula kay Sofia Gans. Sofia. Ito nga dahil nga sa kampanya niya na Miss Sofia, ang sabi Don Ramon Ang for President. Yes, marami talaga, Lakay, para nagkakaroon ng clamor yung tao na sana siya na lang tumakbong presidente. Dahil mayaman na siya, hindi na siya magnanakaw. Ayan, tsaka action man din tsaka ito, business-minded to, Lakay, di ba? Parang nag-i-invest at the same time nakikinabang naman yung tao talaga. Yes, at saka kita mo, paayos ko yung mga baha dito sa Metro Manila. Ayan, sagot ko. Ayan, walang gastos ang gobyerno. Ayan, basta tax deduction yan. Pero kasi Lakay, that's part of the business. Tama, diba? ay mga ganyan mga corporate social project, mga ganyan. Tax deductible naman yan, Sister M. Kawawa naman yung tao, Lakay, pagkawala. Pero eto na, balita negosyo ni Sofia Gans. Pero di na kailangan ng tax deduction. Mayaman na yan. Billionaire na ang bossing RSA. Madiskarte to magaling. Street smart. Yes. Sofia. Ano ni Sofia? Hoy, birthday girl, report ka na. Pinuri ng 5 pinaka-influential na business groups ang inisyatiba ni Ramon Ang natugunan ng pagbaha sa Metro Manila ng walang bayad sa gobyerno o sa publiko. Ito ang naging pahayag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Employers Confederation of the Philippines, Philippine Exporters Confederation Incorporated, Philippine Franchise Association, and the Philippine Retailers Association sa alok ni Ang na solusyon para sa flood control. Nila ito ay consistent sa palaging sinasabi ng pribadong sektor na gawin ang lahat ng makakaya upang matulungan ng gobyerno na matugunan ang mga issue lalo na kung ito'y nakakaapekto sa mga negosyo at trade communities. Kumpiyansa ang mga grupo na magagawa ng San Miguel Corporation ang kanilang pangako na magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa ekonomiya. Una rito, sinabi ni Ramon Ang na handa siyang tugunan ang problema sa pagbaha sa Metro Manila sa gitna ng pambabatikos ng ilan na ang proyekto ng kanyang kumpanya ay nagdudulot mismo ng baha sa ilang bahagi ng rehiyon. Ayon kay Ang, handa ang SMC na magsagawa ng dredging at unplugging basta't pahihintulutan ng gobyerno. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong August 15 sa halagang 57.175 pesos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, birthday girl, Sofia Gans. Christmas
Ilang days before Christmas, Sister L? 129 days. Bilis talaga ng panahon. Nag-start tayo 200 plus. Ngayon, 129 lakay, tsaka ilang 2 weeks bago mag-September. Kaya pala may proposal Senator Tito Sen. Abay, dapat magkaroon na rin ng 14-month pay ang mga empleyado, hindi naman 13-month pay. Pabor. Sana pangunahan niya ng mga malalaking korporasyon. Yes. Meron kasi lang kayong iba. Sabi, paano pag di daw kaya? Yun lang, may exemption naman. Pero yung mga malalaki naman, baka beke naman daw. Share your blessings. Yes. May, ang korporasyon nyo nakalagay, pinapangalandakan, ang laki ng kinikita. Pagkatapos, wala man lang 14-month pay, 13-month pay, bonus yung mga empleyado. Okay na siguro yun naman, di ba? Kung kumikita naman talaga. Para nung araw, ang dami-daming gustong pumasok sa San Miguel Corporation ng panahon ni Andres Soriano. Siguro parang ngayon. Maano sila lakay, malaking magpa-sweldo. Tapos may mga incentives sila lakay. Malaking sweldo, tsaka ang daming mga benepisyo. Yes, so tsaka nag-uwi pa sila ng mga pagkain. San Miguel products. At yan, nakaba natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Doon naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe. God bless. Wonder Woman susunod na. Miss May Binauhan. Oras, alas 5:05. Lakay 10:05. Sabi mo, alas 5:05. Alas 10:05. Ano ba yan? Kala ko break time. Monday na Monday. Bye! Puyat pa. Kulang sa humba. 10:05. Yes, it's finally